Lord, you are matchless, God. You are the most powerful, the most beautiful name, Jesus. Lord, I pray, God, let us be amazed, God, this morning, Lord. Kung sino ka, Lord, let us be amazed, Lord. Sa kung sino ka, God, ngayong umaga na to, Lord, I pray, God, na you will encounter, God, each one of us, Lord. Lord, based, God, sa pangailangan namin, God, sa longing namin this morning, God, and sa expectations namin this morning. And Lord, my desire is, God, Lord, walang hindi matatapos, God, tong service na to, tong morning na to, God, nang hindi ka namin, God, nakatagpo, God, na hindi mo na-feel yung hearts ng bawat isa, God. And Lord, I pray that we just enjoy, God, always enjoy, God, yung time namin with you, God. And Lord, I pray, God, na ma-focus kami sa, Lord, kung ano yung gusto mong gawin this morning. Thank you, Lord's name. Amen. Tapos assign ng A tsaka B. So, ang title netong pag-pray natin, Bear One Another's Burden. So, yan. Diba, dun sa sa church, kailangan kasi natin na may katulong lagi sa prayer. Parang sabi nga dun sa Bible na, if you think you're standing firm, be careful that you don't fall. So, possible na bumagsak tayo pag mag-isa lang tayo. So, kailangan merong nagpe-pray para sa atin. Kahit sa Pilipinas, kailangan may nagpe-pray dito. Yung sa church natin, kailangan may nagpe-pray din kasi kailangan ng covering ng church. Una, yung sa atak ng kaaway, yung mga ganon. So, kailangan natin ipag-pray to. So, sino yung, taas yung kamay ng partner A. Yung iba walang A. Sige, yung partner A, ang pag-pray po natin, yung Philippines, tapos sabi doon, ang pag-pray natin na, or i-rebuke natin yung kumakalat na Mpox virus. Tapos yung safety, lalo ngayon na maulan, tapos peace and order in our country. Alam natin nagkakagulo, tapos may mga impeachment pa nagaganap, tapos talo-talo, lalo sa mga matataas na posisyon. Tapos righteousness in the branches of our government. So parang president hanggang doon sa tanod, ayun, pag-pray natin yan. Kung kaya isa-isa yun. Pero pwede na natin i-shortcut yun. Kung may mga naalala lang tayong mga department. So ayan, sige po, let's pray. Lord, thank you sa mga prayer, Lord, para sa Pilipinas. Lord, i-bless mo yung bansa namin in Jesus' name.
Amen. Okay, dun sa partner B naman, ang pag-pray naman natin, Church So Blessed Tayo Families. Pag-pray natin yung covering and safety. Safety din nila sa rainy season, yung mga church mate natin, yung mga nagmamotor, yung baka may butas yung bubong. Ako may time naglimas ako eh. Umako yung drainage dun sa labas, pumasok sa bahay. Iyak ako eh, medyo. Tapos, pag-pray natin yung growth and maturity in faith, tapos financial provision for parents, all members of the family, be united in worshiping and serving God. Tapos yung commitment of CSB family members to attend, mature, and participate in church regularly. Ito po, maiksing share lang dun sa faith natin. Kasi di ba lahat tayo frontliner, bukod pa dun sa mga member ng ministry. For example, ikaw, mayroon kang sarili mong battle dun sa faith mo. So ganito yung madalas nangyayari, iba may kaaway, tapos kakalabanin tayo lagi na hindi tayo aware. For example, yung katamaran, yung mga ganon. Or minsan meron tayong gustong mangyari, pinagpe-pray natin yan, kaso na-discourage tayo. Possible yan, bumaba yung faith. Tapos meron yung faith nun, ang sa armor ng God, ni God, ang sinisimbolize niya is yung shield. O yung shield, sinisimbolize niya is yung faith natin. So every time na may battle tayo, dapat laging bit-bit yun. Tapos lahat tayo dito, may moment na nararanasan natin yung nasugatan dun sa natisod, kahit mismo sa example, kapwa natin, churchmate, yung mga ganun, or natisod sa mga Christians na kilala natin, or basta maraming part na ganun na pwedeng ibaba natin yung shield natin. Pero sabi sa Bible, huwag hanggat maaari, actually, huwag talaga natin siya ibababa, kahit nasugatan tayo, kasi dun sa gera, hindi porkit nasugatan tayo is i-retreat. Ganun yung nangyari sa literal na gera eh. Pero dun sa battle natin, sa spiritual, hindi tayo mapupunta sa likod. So, lagi lang tayo nandun sa unahan. So, kahit na nakahiga na tayo, hawakan lang natin yung shield natin para every time na ibabato, parang protektahan natin yung sarili natin. So, yun, pag-pray natin yung Church of this family, sarili natin, tsaka yung families. Balik po tayo kay partner A. Ang pagpe-pray naman natin is yung church pa rin, pero yung goal naman. Nung una, pinag-pray natin yung mga laman ng church, tsaka yung mga families. Tapos ngayon, pagpe-pray natin. Alam niyo bang may goal yung Church of Blessed tayo? Hindi, binigay ni Lord yung goal na yun kay Pastor Jane, tapos binabasa natin kasi kung dadating yung panahon, alam naman natin lahat tayo dadating sa part na mawawala tayo sa mundo. Pagka wala tayong goal, or yung church walang goal,
mag-stop to sa atin. Hanggang doon sa huling pinakabata na pagtumanda, example, nawala na tayo lahat sa mundo. Mag-stop yung Church of God sa Taytay pag wala tayong goal. So dapat mag-goal tayo na, for example, yung magkaroon sa sariling church, na mag-multiply tayo, para kahit wala na tayo dito, magpapatuloy ito. For example, nasa 2025, 2100, meron ba ng 2100? 2100 na lang. So yun, example lang doon tayo. Malamang wala nang buhay sa atin or malaking chance. Si Cyril lang mabubuhay nun. Pagka si Cyril naman dito, mag-isa lang siya. So, ang gagawin natin, mag-pray tayo, mag-goal tayo, mag-pray natin yung mga minister, yung mga nag-share. Kahit hindi minister, pwede mag-share. So, ayun, pag-pray natin yung mga goal na dumami pa yung mga servants, yung mga teachers, intercessors, pastors, leaders, yung musicians, tapos technical teams, tapos yung mga kingdom financer. For example, hindi naman tayo involved dun sa ministry na nabanggit, pwedeng magpadala si Lord ng mag-finance. Kasama yan, binabless ni Lord yung mga kingdom financer or calling din yun, na-bless yung gawain ni Lord. And ayun, wisdom pa and direction pa kasi June na ngayon, ang bilis ng panahon, patapos na yung first half ng taon. So, pag-pray natin yung next half na itong 2025, tapos safe, comfortable, accessible with parking lots na church building. Lagi natin ito ibabad sa prayer. Kahit, for example, magpipray na tayo sa pagkain. So, 3 times a day natin pag-pray yung pagkain. Kung may merienda pagdagdag yun, sama natin yung church. Mabilis lang naman yung kahit, Lord, kaya kaming building. Ganun lang, amen. Pwede natin idagdag yun, basta may faith tayo. Alam na ni Lord yun, mature naman si Lord. And ayun lang, na mag-multiply tayo na. Sige po, pray na. Okay po, last na po, yung partner P. Ang pipag-pray naman po natin is yung unity dun sa body of Christ sa lahat ng mga branches pa or daughter churches pa ng Church So Blessed. Kahit yung mga nasa labas, yung religion ng Christianity, lahat ng relationship kay Lord, sa lahat ipag-pray natin. Tapos pag-pray din natin si Pastor Hiram and family. Tapos yung mga area pastors and all CSB pastors, leaders, and members. And pray for all the CSB leadership and members. Pag-pray po natin yung body of Christ kasi may moment na
parang tayo rin nagkakagatan na dapat tayo nagbabanding para or tayo mag-fellowship para magpalakas kay Lord. Pero minsan tayo nagkakagatan kaya may mga nawawala sa pananampalataya kasi nagkakaaway lalo na sa mga paniniwala, sa mga ganun. So isa lang ng paniniwala natin na si Lord yung tagapagligtas, tapos kailangan natin isa't isa, kailangan natin si Lord. So yan, pag-pray po natin yung unity sa body of Christ. Pray na po. Lord, yes and amen. Lord, din sa lahat ng mga naging prayer namin, God. Lord, sa bawat isang nandito na nakiisa, Lord, to bear one another's burden, God. Lord, may burden kami. Lord, may mga dala-dala kami, God. Lord, na kailangan ng kasagutan. Lord, na kailangan, Lord, ng breakthrough, God. Lord, na kailangan ma-revive, God. And Lord, I pray, Lord, sa pag-pray namin na to, Lord, may tanim kami na didiligan, God. Lord, ipagpapatuloy namin pag-pray, Lord, yung 4 na points, Lord, na pinag-pray namin kanina, God. And Lord, we expect, Lord, yung answer sa lahat ng In Jesus' name, amen. Tuloy natin yung ating mensahe. No, nakakatawa naman, ang dami mga achievers, no? Dapat yata, in-honor din natin yung mga model employee, no? Ate Lena, no? Syempre, di ba? Nire-recognize din yung mga, ganito, kung meron kayong award, pero gawin natin yung siguro yung honoring pagdating ng December siguro. Di ba? Kasi December yan, sige. So, paalala nyo kay Pastor, yung mga naghahanap buhay, yung mga empleyado, kung kayo po ay best in attendance, laging punctuality award, yan, sabihin nyo po, o kayo ay best in everything, yan, para po i-honor din natin yung mga naghahanap buhay sa atin. Okay? So anyway, sabi mo nga sa katabi mo, you are here now. Yan, sa kaliwat kanan, you are here now, you are here now. Yan, tapikin mo yung sarili mo. No, check-in tayo kay Lord. Sabi mo, I am here now, Lord. Naririto na po ako ngayon. Wala na po ako dun sa bahay. Wala na po ako sa school. Lord, at pinakamahalaga kasing katotohanan, kanina pa naririto si Lord. So God is here now. So manalangin tayo. Heavenly Father, we thank you for achievements. Thank you, Lord, for wisdom. Thank you, Holy Spirit, for knowledge. Lord, panalangin po namin, let knowledge, Lord, be transformed, Lord, into character. And let character be transformed into Christ-like behavior, Lord God. That will lead, Lord, to healthy, godly relationship. Kaya hiningi po namin, Holy Spirit, as we continue our message, Lord, on fulfilling our purpose and calling from you, we ask, Holy Spirit, anoint the words, Lord God, mga salita niyo po ang maririnig. Gamitin niyo po ako bilang mouthpiece ninyo, Lord God. Salamat po, Lord, sa pagpasok ng malamig na panahon, tag-ulan. Salamat din po, alam namin, iingatan niyo kami sa gitna po ng maulan na panahon. Kaya ngayon po, magpaulan po kayo, hindi lang ng pagpapala, kundi magpaulan po kayo ng mga katotohanan na pwedeng magpabago ng aming buhay. Yan po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. So, simulan natin. Sabi ng iba, mas na-appreciate daw nila yung mensahe. O yung, di ba, sino sa inyo yung attentive pag kami nagkikwento?
No, sa FB nakikita ko ang daming kwento lumalabas, sabi sa bandang huli, merong moral of the story. Sino nakakabasa na, di ba? Uso nga yung mga hayop. Itong huli nabasa ko yung yung istorya ng donkey sa kanong wolf, mga ganon dami, tapos kailan lang, elepante, mga ganon. Okay ang daming binibigyan ni Lord ng wisdom, no, para mag-storya. So, ang ikikwento ko sa inyo ay katang-isip lamang, anumang pagkakahawig sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Okay, sabi sa katabi mo, hindi nananadya si pastor. Yan. So, ganito yan. So, may magkaibigan. Ang pangalan ng magkaibigan, si Lilo sa si Stitch. Hindi ko pinapromote yung pelikula. Na si Stitch, matagal na siyang dumadalo ng church, no? At syempre, dahil ang turo sa kanila ay i-share ang kabutihan ng Diyos, mag-evangelize, no? Yung kaibigan, ang tagal na niya sinisharan. No, and eventually si Lilo sumama. Halika, sama ka namin sa church. So sumama. At nagustuhan naman ni Lilo yung service. Eventually nilapitan siya, no, senior ka na ba siya? Yan, 'di ba? Hanggang sa na siya, nag-active na siya, linggo-linggo wala na siyang absent. No, at pumasok siya sa small group para lalo pa siyang mag-ugat. Diba? At sa kanyang small group, ang kanyang leader ay yung kanyang kaibigan na nag-aya sa kanya, siya yung mag-aalaga, diba? Si Stitch. So, ang ganda, no? Ang ganda. Ang galing magturo. Ang galing magturo ni Stitch. Talagang kabisado niya lahat. No? Kabisado niya lahat. Pag may tinatanong, nasasagot niya. No? Talagang aral siya. No? Kasi nagbabasa pa siya, bukod pa doon, nag-Bible school pa siya. No? Nga lang, pagtagal-tagal, napansin ni Lilo, minsan, ba't ganun? Nagkamali lang ng konti yung service crew. Nag-beast mode na, tinala ka na. So nagulat siya. No, nagulat siya. And then magkasabay silang sumakay ng sasakyan, no? Nung walang maisukli yung mama sa kanyang ibinayad, sinero mo na, di ba dapat meron kayo pambaryan? Sinabon. So, gulat na gulat siya kasi naka-t-shirt pa siya ng church nila. Ayan, kaya tignan mga katabi mo, naka-t-shirt pa ng Church of Bless. Ayan, ingat-ingat po pag suot-suot yung anniversary shirt natin So, ganun nagtataka siya. Nagtataka siya. At tinanong, gano'n ka na ba katagal dyan? Medyo matagal na rin ako rito. No, actually, kasama ako nagtayo nitong church. Ayan. No, and then, yun nga, may lumapit sa kanya, mga kamag-anak, ayun, nag-vent out sila na, tataka kami dyan. Bakit ganun? Niya, ang galing, pero parang hindi maganda yung relasyon niya sa amin. No, relasyon. At doon niya narinig na may iba palang buhay itong kanyang kaibigan. Pagdating sa church, iba, paglabas ng church, iba, pag-uwi ng bahay, iba. Iba rin sa opisina. No. Ngayon, pag-usapan po natin, ganun ba talaga dapat ang buhay ng Kristiyano? No? So, si Jesus, may warning sa ganun. No? Nag-warning si Jesus tungkol sa ganun Diba? Kasi ang tanong niya, ano nangyari dito? And magandang warning po, ito po yung prelude dun sa ating babasahin. Nag-warning si Jesus dito, sinabi niya sa Matthew 7. Kasi nakita niya Nakita niya, may mga sumusunod na sa kanya, may mga tumanggap na ng mabuting balita. Pero nag-warning siya, sabihin mo, warning. Sabi niya, not everyone who says to me, Lord and Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. And many who will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? O di ba? Nagmi-minister. Ito ang kausap ni Jesus dito ay hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ito mga pumasok na, kung makikita nyo, na sila, nagmi-minister na, nagpapalayas na ng demonyo, nagpa-prophesy pa Di ba? Anong sinagot ni Jesus? Itong sinagot ni Jesus, I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evil doers. No, away from me, you evil doers. Yung pong napansin ni Lilo kay Stitch, wala pong kaibahan yan doon sa napansin ni Jesus at napansin po ni Paul doon sa mga kababayan nila mga Hudyo. For them, for the Jews and the religious leader, para sa kanila po, tingin nila po yung pakikinig, yung pag-aaral ng batas at pagtupad nito ay
ay sapat na para po makapasok sa paghahari ng Diyos. Yun yung nakita nila eh. Ano naman kami, sumusunod kami, nag-aayuno kami. Di ba yung nag-pray nga na Pharisee? Di ba yung nag-pray siya sa kayong tax collector? Talagang nag-roll call siya ng kanyang mga mabubuting gawa. Pero ito makikita natin, no? May mga nakakatakot po yung binasa ko sa inyo. Maaari pong naglilingkod tayo, sumasayaw tayo dyan, kumakanta tayo, tumutugtog tayo. Ako nag-preach, maaaring may nagtuturo, pero at the end of the day po, disqualified pala sa kingdom ni Lord. Ayaw natin yon. No, ayaw natin yon. Kasi napakalaga po na ating isabuhay. Sabi mga isabuhay. It's important for us to practice external and internal righteousness. Hindi lang panlabas na kabutihan, kundi yung kalooban din natin napakahalaga na binabago ng Panginoon. Kaya nga ganito nung nakatagpo tayo sa Panginoon, nakakilala tayo sa Panginoon, napakahalaga po na yakapin natin ang bagong pamamaraan ng pamumuhay. Ito po yung napag-usapan natin last week. No? Yung mga tumanggap kay Jesus, niyapos po nila yung bagong pamamaraan ng pamumuhay. They embraced a new way of living. At di lang yun, they were willing to pay the cost ng new living na yun. Di ba? At sila po ay ginagamit para po magpatotoo doon. Kaya ngayon pag-usapan po natin, no? Para po magkaroon tayo ng pinagpalang buhay, yakapin po natin yung bagong pamumuhay, bagong pamamaraan. Ano ba yung bagong pamamaraan na yun? Yun po ay may mga values na galing sa langit or kingdom values. No, kingdom values. Sabi po nila, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Tama po yung kanta na yun, kasi biblical naman siya. Masayang tunay. Challenging siya, pero masayang tunay. Tingnan natin paano po sumasaya ang buhay ng isang Kristiyano. No? Ano lang po dito, itong Matthew chapter 5 onwards, ito po yung tinatawag na sermon ni Jesus sa bundok, na Sermon on the Mount. Ang dami niya mga tinuro dito. Yan, sinabi niya po ito para po ma-warningan yung mga tao. Ma-warningan yung mga tao na yung inyong kabutihan, dapat malagpasan niyo yung pinapakitang kabutihan ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi nakita ni Jesus, walang bunga No, walang bunga. Ano lang sila, matalino, routine yung kanilang pagsunod sa Diyos, pero walang pagbabago sa buhay. Yan, kaya niya tinuro, kaya siya nag-sermon doon sa mountain. Kasi gusto niya po, maranasan natin lahat yung pagbabago ng ating puso na siyang magre-result, that will result in a change of our behavior, change in our relationship with God and with people. Kasi yun yung greatest commandment love God, love people. Okay? So, tinuro niya, sinimulan niya. Matthew chapter 5, verse 1 to 9 tayo. Sabi niya rito, now, when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Sabi niya ganon. Tapos, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. And blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Magtatawagan silang anak ng Diyos. And we have read, Lord, your word. We ask, quicken our hearts, Lord God, as we meditate on your word in Jesus' name. Amen. 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 Pamilyar tayo dito, di ba? Ang tawag dito, Beatitudes. Walong katangian. Walong katangian. Ang mga katangian na kingdom characteristics or values. In-outline niya po dito, dinescribe niya po dito, ano yung mga katangian at ano yung mga resulta ng katangian na ito. Okay? To receive as a reward pag ginawa natin to. At inintroduce niya yung bawat isa ng katangian na may kasunod po, na may kasunod. Kaya nga ang pronouncement niya, sinimulan niya, pinagpala. So paano ba nangyayari yung tinatawag natin blessedness? Yung pagiging blessed. Nangyayari po yun, base po dito sa binasa natin, to be blessed, we need to participate. Everyone say participate. If we want a blessed life, we need to participate
in God's kingdom. Be a participant. Paano participant, Pastor, pag may gawain ba? Opo, tama yon. Pero alam niyo po ba na ang gawain ng Panginoon hindi humihinto paglabas niyo mamaya after ng service? Ang gawain ng Panginoon, tuloy-tuloy po yan. Mapaloob ka ng church o sa labas ng church. Mapabukas, papasok ka ng opisina o papasok ka ng iyong negosyo o papasok ka na sa eskwela kung may pasok na. Tuloy po yan na yung gawain ng Panginoon. Yung gawain ng Panginoon. Kaya we need to participate actively. No, participate actively. And by participating actively, may in-outline si Jesus, as you participate, sana makita itong mga katangian na ito. No? Para hindi po magtaka kagaya ni Lilo, ba't gano'n si Stitch? Ang tagal na niya. Ba't gano'n si Stitch? Ang dami niyang alam. Pero parang ang daming alam, pero salat, no? Salat o kulang. Kulang sa pagsasabuhay. No, alam po, sabi ni Pablo, no? Mag-ingat kayo na baka maging katisuran. No? Minsan doon natitisod Hindi naman natin masisisi. No? Kasi pag hindi ka pa malalim, ang tingin mo talaga doon sa behavior nung nag-aya sa inyo. Ngayon, ito nga, since we need to participate, no, in God's kingdom, at tayo po ay citizen, o mga, alam niyo ba dual citizen na kayo nung tinanggap niyo ang Panginoon? Dual citizen kayo ng Pilipinas, citizen din kayo ng langit. So kung senior na kayo, triple citizen na kayo. Yan, triple citizen na kayo. No, dahil tayo po ay mamamayan ng langit, no, merong ibang pamantayan na. Yan. So, tingnan natin kung gusto natin magkaroon ng blessed life, a blessed life, we need to participate pala in God's kingdom. Be His image and likeness. Di ba? I-multiply po yung kanyang image and likeness, punuin po yung mundo. Ang laki lang. O sige, punuin mo lang yung iyong sambahayan ng kawangis ng Diyos. Then, pag napuno na yan, punuin mo yung iyong pamilya ng wangis ng Diyos. Nangyayari lang po yan pag in-embrace na po yung tinatawag nating kingdom values and characteristic. So ito, tingnan natin, a life with kingdom values is a blessed life. Bakit natin nasabing blessed life? O yan ang titignan natin. Unang bagay dito, a blessed life is a happy life lived in God. Tingnan natin mo, habang happy yan, nandito siya. Si Mama, dapat meron akong family, baka napunta rin. Happy life lived in God. Kaya ngayong awit, ang Kristiyano, masayang tunay. Pero happy pa talaga ang ibig sabihin niyan. Actually, ang ginamit na Greek word diyan sa blessed life ay makarios, o ibig sabihin happy condition. Kaya nga sa ibang Bible translation, mababasa niyo, happy are those. Masaya ang mga, magalak ang mga. Yun, makikita niyo sa Tagalog. No? Makikita natin yan. Kasi yung bawat binanggit ko po na katangian or beautiful attitude, sabi ng isang libro, no, beautiful attitude, sila po ay nagpapakita po ng character trait. At yung character trait na yon, may kakabit pong pangako. At yung pangako na yon, yun po yung nagbibigay ng kagalakan doon sa gumagawa noong katangian na yon. Okay, malinaw po ba? Kaya makikita po natin kingdom attitudes and values comes with the promise, no? It comes with the promise of fulfillment. Ng kasapatan o katuparan. Sabi mo katuparan. Yan, di ba? So sino po dito napangakuan na? Taas ang kamay. Ako napangakuan ako noon nung gumraduate ako ng elementary sa mama. Uy, gusto ko po yung cassette tape lang Sige, sabi ng mama ko, bibilang kita. Sige, basta bibilang kita. Kasi nag-birthday ulit ako. Sige, kasi hindi na po, bike naman ang gusto ko. Sige, bibilang kita ng bike. Ang pangako, bike pa din. Yan. So, nga lang, dahil nga gipit kami, mga kapatid, hindi niya po nagigay yung pangako. Wala, nangako, hindi gina. Sa ibang bata, pag hindi po natutupad ng pangako, nagre-rebelde. Saan di man nagrebelde, pero nagkano lang ako, gano'n. Diba? Di ba masarap po pag tinutupad yung pangako? Diba? Ito yung maganda. Pag ginawa natin yon, diba? Blessed are those, for they will
Blessed are those, for they will. Yun eh, yung they will, yun ang pangako. Yun ang pangako. At ang maganda nito, yung pangako, tinutupad po yan kasi nagbigay ng pangako, promise keeper po yan. Amen? So ito pong sabi sa Psalm 145, sabi niya, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. Sabi ganon. God, sabi niya, the Lord is faithful to all His promises. Palakpakan natin ang Panginoon. And loving towards all He has made. Kaya mga kapatid, challenging po itong 8 sinabi ko sa inyo na beautiful attitude. Hindi po madali yan, di ba? Hindi po madaling magpakumbaba. Kung titingnan niyo po, magpakumbaba, Lord, di ba? Happy are those who mourn. Bakit ka nagmo-mourn? Kasi sa ginawang kasalanan, yun po yung context nun. Happy or blessed are those, di ba? Blessed are those who hunger and thirst. Kasi may ganito. They shall be filled. Blessed are those, di ba? Because, ganyan. So, may pangako. Challenging siya, pero may pangako. Bakit challenging? Kasi, yung 8 sinabi ni Jesus, baduy po yun nung panahon nila. No? Nung panahon po nila, weird yun. Ano? Pag hindi ka lalaban, o pag may sinabing hindi maganda, pagpe-pray mo na lang, mga ganun. Ganun. Magpapakumbaba ka sa Panginoon na may nagawa ka. Hindi ka mangangatwiran na hindi kaya ko lang naman nagawa ito Panginoon kasi siya eh. Diba, minsan ganun, justify. Hindi eh. So, taliwas po no, sa prevailing value system ng panahon na yon. Pero ang maganda nito, challenging man siya, meron naman po siya kakambal na pangako. Sabi mo nga, pangako. And that is what makes Christian life in the Lord, living by kingdom values, a blessed life po. No? A happy life para sa atin. Tignan mo yung katabi mo ulit, mukhang happy ba? Yan. So, pangawa kami pangako. Pero hindi lang po doon humihinto. Kasi yung kingdom attitude na ito po, siya po yung katibayan po na ang banal na spirito ay kumikilo sa buhay natin. Yan. Pag isinasabuhay na po natin yan, kahit unti-unti lang, no? Ito po ay katibayan, no? That the Holy Spirit is at work. Natutuwa po ako pag may nakikita po ako sa mga kapamilya natin sa Church Sobles Taytay na may progress. Hindi man big time, may progress. Na may progress. Yan, kasi Lord, salamat po, nag-work kayo. Natutuwa po ako na, salamat po Lord, umaten na siya. Ay, salamat po Lord, on time na siya umaten. Ay, salamat po Lord, nag-volunteer na siya. Mga ganon. Ay, salamat po Lord, nag-evangelize na siya. Nag-share na siya. Ay, salamat po Lord, nag-invite na siya, nilakasan na niya yung loob niya. Okay? Pagka-up close na, nag-involve na sa ministries, di syempre may engagement si pastor. Ay, salamat po Lord. No? Yung yung ugali po niya, binabago niya na po. Unti-unti nagiging Christ-like siya. Now, don't get me wrong po, church is a place po of, parang workshop ni Lord ito. We are all works in progress. Okay? Let this place be a place of grace para sa mga patuloy pang binabago ni Lord. Lahat po kasama si pastor. At yung pagbabago na yun po, yun po ay katibayan ng banal na spirito kumikilos at tayo tumutugon. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 19 to 23, sabi niya, the acts of the sinful nature, ito yung lumang buhay, sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this, tignan nyo will not inherit the kingdom of God. So kailangan talaga may pagbabago. So kung matalino naman tayo sa aral ng Diyos, kung hindi naman ito lumikha ng pagbabago, na maraming mga matatalino pero namumuhay pa rin sa kasalanan, sorry po, pero sinabi ng Panginoon, hindi kita kilala sa taktang panahon, hindi kita kilala. Bakit? Kasi ito po, pag tumilos ang banal na spirito, this is the fruit. Sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Yan. Mga kapatid, panalangin ko po, iba-iba po tayo ng bilis ng pagtugon sa pagbabago ng Diyos sa buhay natin. Ang akin lang, tumugon.
Okay? Tumugon. Alam ko minsan may mabagal po. Medyo bilisan ng konti. Ang mahalaga, tumutuloy sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Yan, isang bagay na napakahalaga po yun man lang tumuloy sa pagdalo sa corporate worship natin. Yun lang pong dumalo sa prayer meeting natin. It's a start. Kasi pag hinito po natin yan, di ba? Ito po, pinatotohanan po ng pag-aaral. Pag lumiliban po, unti-unti po yan nawawala ng gana na makipagtagpo sa Panginoon o dumalo. Kaya yun. So, at yung mga ugali natin, yung mga nakaugalian natin, nagsimula po yan na sinubukan minsan no? Tapos nung umubra, nakalusot naman so tuloy-tuloy na. Okay, kaya pag may ginagawa ng Banal na Espiritu po, tumugon po tayo. Kung gusto natin magkaroon ng blessed life, ang bunga ay maging happy tayo sa pamumuhay natin sa Panginoon. At ang isa pa po, yung happiness na yan, dahil yan po ay bunga ng Banal na Espiritu, yan po ay katibayan, galing po yan sa pagpapala ng Diyos na walang side effect. Alam niyo po ba yon? Pag ang Diyos nagpala, walang side effect. Na walang side effect. Kaya nga, ito po, on side note po, sino rito may mga iniinom na maintenance medicine o gamot, di ba? May mga kilala po ako na nag-self-medication, na konting sakit niya, nag-ibuprofen. Hindi ko sinisiraan yung gamot, Kaya lang ang nangyari po doon, dahil hindi niya tinunton kung bakit may pain siyang nararamdaman. Hindi ko alam kung rayuma ba yun, kung gout ba yun, o inom siya ng inom, na-damage po yung kanyang kidney. Kasi may sinusolve po yung gamot, pero minsan may nangyayari po siyang side effect. Yan, side effect. Nitong mga nakaraang mga linggo, may iniinda po ako masakit dito. Sabi ko, at kaya, tumatanda na ba ako o pinatignan ko kasi nung namalengke ako ako sa tricycle, nauntog ko yung pag-upo ko, tumama, sakit. Sabi ko baka natamaan yung nerve o baka may fracture. So pinatignan ko po, tapos tinignan ng doktor, tapos wala namang microfracture, praise God, wala rin naman tear, walang punit, yung muscle, pero may masakit pa rin. Sabi, yan, siguro rayuma, sabi ng doktor, rayuma? Talagang tatang na ako puti na yung buhok, may rayuma pa So, ganun until nakausap ko po yung kapatid ko, ganun din pala, masakit yung dito niya. Tapos sinabi na daw, parang iniinom mong gamot. Nanlaki yung mata ko, yan din yung iniinom kong gamot Tapos niresearch ko yung pangalan ng gamot. Side effect pala niya, pwede ganito. Pwede kang magkaroon ng magkaroon ng rheumatoid arthritis, gano'n. Buti na lang po, patapos ko na yung gamot. Tapos na, sakto. Pero ngayon, ang hirap i-detox. Hanggang ngayon, minsan may iniinda pa rin po. Pero sabi ko, paano ko magkakarayuma? Yung huling APE ko, blood test, wala ngang uric acid Kaya ganun, pwedeng side effect. Okay? Kaya, side note, huwag mag-self-medicate, baka kasi may side effect yan. Pero ito yung maganda, yung blessing ni Lord, yung kagalakan na binibigay ni Lord sa atin, yung kasapatan niya, wala po yung masamang epekto. Okay? Kasi sinabi po sa Proverbs 10:22, pag nagbigay ang Diyos, walang kakabit pong problema ito. Yan, the blessing of the Lord brings wealth. Ito, ang context ito, physical wealth. Pero pwede rin natin kunin na ano ba yung wealth na kailangan mo? Peace of mind ba yan? Ano ba? Wealth of knowledge ba yan? Ano ba yan? Wealth of relationship ba yan? Pag ang Diyos nagpala po, walang kakabit na trouble dito. Kaya ako, ito po yung isang tinitignan ko na verse Pag may nag-aalok na, alam mo na yun, alam mo ba? May pera ka bang sobra? Maglagay ka lang, tapos kalimutan mo na. Tapos tatanggap ka na lang ng cheque-cheque. Tinitignan ko yung epekto nun, nako, sakit ng ulo. Kaya po pag sinabi ko, blessing dito ni Lord, tignan mo, pag nag-bless si Lord, wala siyang kakabit na trouble. Challenge meron, pero trouble wala. Okay? So therefore, a blessed life po in the Lord,
yung pinagpalang o yung masayang buhay kay Lord dahil po tayo ay namumuhay no sa kanyang kalooban. Pagsumikapan po natin. Kasi ang punto po niyan, yung buhay po, pag ginagawa natin yung kanyang kingdom values, makakaranas po tayo ng happiness po. At yung happiness na yung galing sa kanya, wala po siyang side effect. Kaya ito po, true happiness or blessedness is something only God can give. Okay? Pero, to those who are living righteously. Ganun po yun. Diba? Yan. Hindi po pwedeng ibigay po yung benefits ng mga American citizen sa atin kasi Filipino citizen tayo. Yung ganda ng benefits sa bansa na yan. Hindi rin natin pwede pong i-enjoy. Kaya yung iba nagmamigrate sa ibang bansa. Ang ganda ng medical benefits doon. Mangyayari lang po yun pag sila po niyakap nila yung citizenship ng particular na bansa na yun. So ganun din po tayo. Gusto po natin ma-enjoy po yung benefits of kingdom living. Embrace and live out kingdom values. Now, start with the 8 na sinabi ko. Blessed are those who mourn. Blessed are those who are meek. Blessed are those. Yan. Simulan po natin dun sa 8. Kaya nga, ang challenge ko po sa inyo, ang assignment ko po sa inyo, balikan nyo po yung 8 na yun. No, balikan nyo po yung 8 na yun. Yun po yung natin, yung panimulang value system po natin as we enter the kingdom of God. As we become citizens of the Lord Jesus. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa po, so blessed life is a happy life in God. Pangalawa naman po, a blessed life is a life approved. Everyone say approved. No, approved by God. Yan. Paano ibig sabihin nan? Bayaan po natin ang approval ng Panginoon ang siyang mag-define ng ating pagkatao at relasyon sa Kanya. No? Alam niyo po ba, seeking other people's approval, it brings headache. At nakakapagod po yun. Nakakanakaw po ng kapayapaan yun. Pero when we seek the approval of the Lord, yes, may challenge kasi may maririnig yan, di maganda. Ay, yung corny naman niya, hindi na siya umiinom. Ay, yung corny naman niya, huminto na siya manigarilyo. Ay, yung corny naman niya, hindi na siya nanonood itong cartoons na ito. Kasi bawal daw sa church nila. Ay, yung corny niya, ang ganda naman itong libro na ito eh. No? Pero kung titignan nyo, ito pala na recently I came to the knowledge na nalaman ko po yung information na yung mga librong Harry Potter pala, yung mga pelikula minsan. Mag-ingat po tayo manood ng mga pelikula na may mga chant sila or spell. Kasi may in-interview, yung mga ginagamit pala nila, akala natin invento, totoo palang mga mga spells ng mga Wiccan. Ano yung Wiccan? Nagpa-practice po ng witchcraft. No, kaya emphasize ko po, salangin natin yung pinapanood natin. Kasi baka hindi natin alam, yung sinasabing doon, salita doon, ay kinuha nila doon sa mga libro ng mga mangkukulam. No, Wiccan. Yan, check nyo po yun. Check nyo po sa internet. May umamin na yung ibang dialogue doon, yung ibang spells na sinabi, yung hindi natin maintindihan, talaga palang spells yun. Okay? So, ay, corny naman, hindi, okay lang corny, wag lang akong dyan. Sabi kasi sa Bible, no, ayaw ni Lord yung nag-involve sa occultism. Di ba? Ayaw ni Lord yun. Na maging yung mga anime cartoons po, no? May pinapanood po ako nito, nung napansin ko na, teka, parang hindi na yata maganda to. Kahit maganda, kahit gusto ko, ayoko na. Na, bakit? Nakasa ko, hindi nyo nang tinapos, okay lang. Ang mahalaga sa akin yung approval ni Lord. Kasi ayoko na pagdating ng panahon na tapos na yung buhay ko, harap ko siya, Lord, papasok na po ako Teka, hindi kita kilala, Jay. Pastor Jay po. O sige, Pastor Jay, hindi kita kilala. Diba? Kasi bakit? I fell short. No? Kasi hindi ko ginawa, hindi ko isinabuhay yung mga itinalaga niya po na value system. Yan. Alam niyo po, yung let God's approval be enough and sufficient for us. Meron po minsan ang sakit nila FOMO, fear of missing out. Yung iba naman ayaw nila na na-OP sila kasi iba yung kanilang desisyon. Sana po kung may ma-impart man po ako sa inyo, yun pong hindi kayo takot na maging baduy as long as you are standing for what is right and what is, correct. Kailangan magkasama yun
tama at matuwid. Hindi pwedeng tama lang kasi may mga tama po nakakasakit. Dapat po matuwid din. Tama at matuwid. Magandang modelo natin since we say that we claim that Jesus is our Lord and Savior. Gayahin natin siya. Tignan niyo po, Matthew chapter 6. Nung binaptize siya, out of obedience, kasi sabi niya, sabi ni John, ayoko ikaw i-baptize, dapat niya ako binabaptize mo. Sabi niya, hindi, bayaan mo na muna for righteousness sake. Kailangan magpabaptize ako sa iyo. So, sumunod siya. Sa pag-aawon niya, sabi diyan, the moment heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting, bumaba sa kanya on him. Tapos, a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With him, I am well pleased." Side note, sabi mo side note. Pag may nagtatanong sa inyo, totoo ba yung Trinity? Ito po yung isang verse na may prueba na may Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Kasi dito lumabas po silang tatlo eh. God the Father nagsabi, "This is my Son, whom I love. In him I am well pleased." Ando doon yung Holy Spirit, bumaba kay Jesus, and si Jesus. Sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So tandaan niyo po yung verse na yan, yung dalawang verse na yan. Ano? Pero balik tayo dito. Kaya si Jesus, hindi siya apektado kahit na kinukutya siya. Di ba nung nagpagaling siya, may nagtanong, hindi ba yan anak ni Jose na karpintero? At kapatid niya sila ganito? Di ba? May mga duda, hindi siya nagpaatinag. Tapos yung mga kapatid niya, kung babasahin niyo po sa John chapter 6, pupunta na siya doon sa great day of the Sabi, pumunta ka na doon para makilala yung ministry mo doon sa fiesta. Sabi niya, kayo, hinahanap ko lagi yung approval ng tao eh. So, dito makikita niyo sapat sa kanya yung sinabi ng Diyos na tatay niya, ito ang anak ko. Sapat na sa kanya na identity yun. Pero hindi doon huminto eh. Mahal ko siya. At nalulugod ako sa kanya. Mga kapatid, alam niyo ba dahil sa ginawa ni Jesus sa buhay natin, para sa buhay natin, pasok tayo dyan eh. Nung tinanggap natin siya, ang nakikita ng Diyos tuwing makikita tayo, yung pong kabutihan ni Jesus sa atin. So kung mahal niya si Jesus, mahal na rin po niya tayo. Yun eh kung nakikita po si Jesus sa atin. Yan po yun So yun, nabayaan po natin na yung approval ng Diyos po, ang pinakamataas na approval na ating hanapin po. Assurance ko po, sa gawain natin, sa mga naghahanap buhay, sa pag-aaral, ang gawing mong goal ay ma-impress si Lord, matuwa si Lord, mafulfill mo na yung kagustuhan ng boss mo, kagustuhan ng teacher mo, yung kagustuhan ng kung sino man. Bakit? Kasi yun yung pinakamataas po na approval, si God. Okay? So, a blessed life, yan po ay isang buhay na may approval si Lord. Bakit siya nagtalaga ng 8 values eh? And our ultimate desire should be to live a life that is pleasing to God. Sana po yan yung ating maging adikain po o maging desire na mamuhay po nakalugod-lugod. So kung may gagawin tayo, malulugod ba ang Diyos dito? Kung may sasabihin tayo, malulugod ba ang Diyos dito? Okay? Yun ang magandang tanong eh. Nalulugod ba ang Diyos dito? Di ba? Yun po yung magandang goal natin lagi sa buhay. Tingnan niyo po Galatians chapter 1 verse 10, si Paul. Am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Bakit? Kasi ang piniplease natin hindi si Christ, tao. No? Kaya magandang tandaan po natin yan. Paalala ito sa 2 Corinthians, we live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body at home with the Lord. So we make it our goal to please Him. Sino yung Him? God. Whether we are at home in the body or away from it. Mga kapatid, a blessed life is a life na ang purpose niya ay mabigyan ng kaluguran ng Diyos. At dahil doon, ito ang buhay na approved ng Diyos. Kanina po, a blessed life is a happy life in God. At ang nagbibigay ng happiness na yun sa atin ay dahil tayo ay approved ng Panginoon. Therefore po, yung pong 8 sinabi ko na katangian, isa po yung susi in kingdom characters. No? At yun po aprobado ng Diyos para sa kanyang mga anak.
Kaya tinuro ni Jesus eh. Towards the end of chapter 5 and chapter 6 and 7, ando doon na po yung rebuke ni Jesus. O ito, may hindi gumagawa nito. Pero ito yung kingdom character. Magsimula kayo dito. Sabi mo nga, magsimula tayo dito. Yan. Challenging po siya, pero sulit. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon as we go to the final description of a life, living with kingdom values. So, siya ay happy in the Lord. Pangalawa, siya ay approve. Aprobado ng Panginoon. Tanggap yan, anak. Ito yung maganda pa. Yung panghuli, a blessed life is a life living in the favor of God. Favor. Everyone say favor. Sabi nga, one day of favor is equivalent to 1,000 days of labor. Kaya nga, kunin po natin, malugodan siya sa atin. Seek His favor. Kasi hindi natin kailangan na magpaka-lustay-lustay pa. No? All we need is one favor from God. One favor. And yung sinabi ni Jesus na 8 na yun, yun po yung pumuposisyon sa atin to receive the favor of God. No? To receive the favor of the Lord. To be in His favor pa. No, mamuhay po. And tandaan po natin, God's favor is His gracious and loving disposition, yung kanyang pakikitungo sa atin, yung kanyang pagtingin sa atin. Okay? So, blessedness is happiness because of divine favor. And divine favor, yun po yung disposition ng Diyos sa atin, na mga anak niya, na gumagawa at namumuhay, nakikita niyo si Jesus sa atin. Okay, Luke chapter 1, tignan niyo po yung isang tinawag na highly favored. The angel went to her, nanay ni Jesus, and said, "Greetings, you are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Ba't siya tinawag na highly favored? Hindi lang favored, highly favored. No? So again, the angel said to her, "Do not be afraid, you have found favor." Again, the word favor. Alam niyo po yung favor po ng Panginoon, marami pong yan eh. Peace, okay? Grace, mercy, breakthrough. No? Akala natin minsan ang favor ng Panginoon always material. Tama din po, kasama din yan. Provision, no? Material provision, kasama po yan sa favor ni Lord. No, kasama yan. Tingnan niyo po ito pwedeng hindi po sobra-sobra yung pera natin, pero because of God's favor, laging tama yung dating. No? Laging timing yung dating. Diba? Kasi nakaranas ng ganon, wala ka mang surplus, wala ka mang sobrang pera, pero pag andyan na yung bayarin, may pambayad. Diba? May pambayad. Wala ka mang sobra, no? Pag dumating yung bill, minsan may sukli pa. Diba? Kasi yung tawag doon, favor. Favor. No, yung mga tipong, ewan ko, nakaranas na kayo. Sana makaranas po kayo ng gano'n. No, bumibili ka, biglang dinagdagan. Ang tawag doon, favor. No? Favor. Diba? Binawasan ng halaga, favor. Kaya ano po natin is the favor of the Lord. The favor of the Lord. When we find favor in the Lord, magugulat ka na lang, nasusundan ka. No? Sabi nga sa awit, sa Psalm 23, "Surely goodness will follow me all the days of my life." Yan yun. So yan, God's favor, tignan nyo, ito nga, yung manifestation niya, blessing. Yung kay Ate Marlene, protection. No? Sa nag-exam, si Elijah, hindi mo pinatotoo yung exam mo eh. Pinatotoo mo nung Wednesday eh. Di ba yung sa URS? Di ba? Di bale, papatotoo niya next week yan. Yung favor, gano'n, favor. Sa akin, isip ko nga, favor, yung pamangkin ko, pumasa ng UPCAT. Uy, pumasa! Sabi namin, low profile ka, pero pumasa ng UPCAT. UP, yun nga lang, ang layo. UPLB, pero favor pa din, Ginaid din yung pagsagot. Favor. No, favor. Yung maganda po. Binigyan ka ba ng scholarship ng school? That's God's favor. No? That came in the form of scholarship. Di ba? Tayo po, we are favored. Bakit? God sends, mga church supporters. Yan, favor po yun. Di ba? So yan, maraming anyo po yan. At iba't ibang aspeto po ng blessed life po.
kailangan po yung favor ng Panginoon. Psalm 90 verse 70, tignan niyo po, may the favor of the Lord our God rest upon us, establish the works of our hands for us. Yes, establish the works of our hands for us. Favor ni Lord. Sinulat ni Moses siya. And sinabi pa ng isang psalmist, for the Lord God is a sun and shield, the Lord bestows favor and honor, no good thing does He withhold. Tingnan nyo no good thing, ulitin ko, no good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Mga kapatid, we walk with the 8 beautiful attitudes. At tingin ko ang resulta po nun, a blameless life before the Lord. Maganda po dyan, He bestows favor and honor. No? Favor and honor. Matatanyag tayo. Pagpapalain tayo. Pagpapalain pa tayo. Bakit? A blessed life is a life living in the favor of God. Therefore, God's favor is a gift given, tignan niya, out of His grace and love. Hindi po dahil entitled tayo. Ito po yung binabago ni Jesus at in-emphasize ni Pablo. No? Always by grace. Yes, pumuhay ka na maayos, pero it's always by grace. Kasi yung iba, ba't ko pinaalala yon? Kasi yung iba ganito, nagtatanong, bakit ganon? Ewan ko kung naranasan nyo, hindi lang ako mapapataas ng kamay. Ganun, pastor. Ganun naman yun. Ang sama-sama naman. Ganun lang. O sige, dalawa lang. Ang sama-sama. Hindi, huwag na, masyado naman. Ang sama, pastor. Pero ba't ganun, parang binibless pa siya? O, ano yung tanong? Bakit ako? Ba't ako ganito? Mabuti. Ganyan. Pero ito yung nangyari sa akin. Alam niyo, hirap ko sagutin yan Bakit? Nasa wisdom ni Lord yan Si Lord ang may wisdom. Pero ang tanong, ang maganda nating isipin sana, God's favor is not, because of entitlement. Lord, entitled ako Yun yung minsan pag hyper grace bordering on entitlement Kaya pag hindi dumating, nadi-discourage. Pag hindi dumating, ayaw na mag-church. No, kasi na diba? Na tisod na o na-discourage na, na-disappoint, yun. No, maraming disappointment kay Lord that causes even established leaders in the faith na umayaw. Okay? So, tandaan natin, the favor is gift given by God. Pwedeng yung dinadaanan natin, sinustain niya tayo doon, nahirapan tayo, pero dahil nakayanan natin yon, it's a favor from the Lord pa din. No? Sa amin po sa school, ang dami nang in-extend ng mga teachers na grace. Sabi ko, favor yun from the Lord. And I honor that, and I cherish that. Sabi ko nga, ang paraan ko lang po para masuklihan ng inyong favor na binibigay ay maging mabuting practitioner. Yun. So, God's favor po, binigay niya po yan. So, ayan mga kapatid, as we close, tayo po sana makita po sa atin yung wangis ni Jesus. Kasi tayo po ay dual citizen. We belong to the kingdom of God. Therefore, we embrace a new way of living. Yakapin po natin yung bagong pamamaraan ng pamumuhay at yung paraan ng pamumuhay na yun po ay sa pamumuhay with kingdom values. At ang resulta po niyan, is we are blessed or happy. So happy tayo sa Panginoon, happy tayo kasi approve tayo ng Panginoon, happy tayo kasi tayo ay namumuhay sa favor ni God. Kaya gusto ko mapagnilayan natin ito as we end, mamaya sa connect group po ninyo or later on this week sa inyong connect group. Sana po, bahagi kayo ng isang connect group para po mas lumalim pa yung inyong reflection sa mensahe natin. Ito yung magandang tanong natin sa sarili natin na pagnilayan. Ano kaya kailangan natin gawin para magkaroon pa tayo ng isang blessed life sa Diyos? Ano kaya yung kailangan pa natin gawin? Ano pa yung kulang kaya? At pangalawa, paano natin mapapanatiling blessed ang buhay natin? Di ba may awit nga, grabing blessed ang buhay ko. Bakit? Nasa Panginoon ka Pero paano kaya magiging ganun talaga? So yun po yung iwan ko po sa inyo. So mamaya, pag pinasa ko po yung guide, mamaya, bukas, or later in the week, pag-usapan nyo po, ipag-pray nyo po. Okay? Ipag-pray nyo po. At isabuhay nawa. Sana po, dito, bumaba dito, dumaloy dito. Okay? So pumasok sa ating head, bumaba sa ating heart, mag-manifest sa ating hands, at maging habit ng ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Tayo lahat. And let's pray.
Let's pray. Thank you, Jesus, for reminding us and showing us how to have a blessed life. Lord, to have a blessed life is to have a life that is different from this world, different from the standards of this world. Iba po sa pamamaraan ng mundo na ito. Challenging po siya, pero maganda, may pangako po. May pangako. Kaya ang sinabi niya happy are those, pero ito yung resulta. For they will be. Happy are those who, for they will be. Salamat po na yung 8 in-outline niyo po na kingdom values and character trait, may kakapit po yung pangako. At yung pangako na yun ay yung katuparan, yung pagtupad ng inyong Ama sa Langit, yung pagtagpo sa amin. Thank you for your faithfulness. Thank you for your faithfulness. And we ask, Lord, that ngayon natin ito, Panginoon. Lord, makita po, Lord, yung pagbabago sa buhay namin dahil po namin yung kingdom values ngayon. Panalangin ko po, may kanya-kanya po kami facing. Panalangin ko po, bagal man yan, medyo mabilis na yan, pareho-pareho po, yakapin at ipabuhay yung mga kingdom values na yan. Lord God. At ang aking panalangin po, sa ating mga pamay, Lord, I pray, Lord God, as we live out those kingdom values, maranasan po namin tangibly, Lord, yung tinatawag na happy are those. Maranasan po namin, Lord, yung inyong favor. Maranasan po namin, Panginoon, yung fulfillment ng inyong promises sa bawat isa. I just release that, Lord, sa bawat isa sa amin. In these coming days, na mapapatotoo po namin at mapapatunayan po namin at tunay nga po, nangangako kayo, may pinagagawa kayo, pero kapit po nun ay yung pangako po ninyo, Lord God. Pero Lord, bantayan niyo po yung puso namin, turo niyo po, Holy Spirit, how we will guard our hearts, Lord, that we go after the promise giver, not just the promise given, Lord God. Ang amin pong gawing goal ay yung promise giver, hindi lang po yung promise that is given, Lord. Yung pong binigay niyong pangako at yung pangakong tutuparin niyo po sa buhay namin. Yes, Lord, I agree, yes and amen. Ano man desire ng puso namin, Lord, be aligned sa inyo pong puso, Lord God. And ano man po yung desire na yan, Lord God, be aligned doon sa sinabi yung kingdom values. Yan po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless po.